Tapos ngayon, si Marcos ang sisihin ninyo? Saan ang katarungan dyan? Saan ang hustisya para kay Marcos? Yang nangyari kay Digong, due process yan. Pero yung ginawa ninyo sa presidente, na binabastos na ninyo, makatarungan ba yun? Samantalang ang Pangulo ngayon nagsisikap paano iangat ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Tingnan mo nga lang ha. Ang mga Duterte talaga, traidor. Tapos sabihin nila, traidor si Marcos. Saan naging traidor si Marcos? Saan naging traidor si Marcos? Mga Duterte ang traidor, hindi si Marcos. Mga kababayan ko, buksan natin ang ating kaisipan. Ikaw na nga yung tinatawag na ikaw na nga yung tinatawag na bangag ngiwi, ikaw pa ngayon ang tatawagin nilang traidor. Samantalang sila ang traidor. Galing nilang magsalita. Kung bukas ang inyong kaisipan, makita ninyo ang katotohanan. Kaso mga fake news ang pinaniwalaan ninyo. Tingnan yung fake news na pinalaganap ngayon. Yung sinabing uwi na si Digong, kay natapos na. Na-absuelto na ang kaso ni Digong, crimes against humanity. Wala na talaga ginawa ang kampo ng mga Duterte, kundi maglaganap ng mga fake news para talaga paghiwalay-hiwalayin ang kapwa Pilipino. At easy lang sa kanila ang magtraiduran. Sa tingin nyo ba? Kahit pa sabihin ninyo mga trolls dyan na nagkaisa ang Duterte camp, watak-watak na. Mismo silang mga dyan. Si Panelo nga, di ba? Nagpalabas, hindi niya kilala si Roque. Samantalang isang kampo lang sila. Duterte supporter. Pagkaisa ba yan? Sila mismo hindi nagkakaisa. Ang niloloko lang nila ang taong bayan. Yung taong bayan na binulag sa mga ka-fake news ng kanilang kampo. At hindi ako magtataka na magtraiduran sila kasi nakikita ko. Tingnan mo lang yung nangyari kay Mijaldia. At kay Roque, na tinanggal nila sa kanilang defense panel at palitan ng ibang Pilipino din. Sino kaya itong Pilipino na ito na lawyer? Kasi hindi pa sinabi kung sino ang bagong kukunin nilang lawyer. Kung nagawa man nilang traidorin ang kanilang mga ka-close, yung mga tao nga pinaglaban sila. Kayo pa kayang mamamayan na ginamit lang para sa kanilang personal interest, sa kanilang political career. Para magmarcha-marcha, para kunyari pinaglaban sila, yung mga paawa effect nila, doon kayo sumusunod. Itong mga Duterte na supporter, na biktima. Na biktima sa mga paawa narrative ng mga Duterte. Tapos, ang lakas ng loob, sabihin, traidor ang Pangulo.
Kasi gusto ninyo na takpan ang kasalanan at krimen ng poon ninyong si Duterte. Yun ang gusto ninyo? Ha? Takpan? Takpan ang ginawang mga krimen na ginawa ng poon ninyong Digong? Yun ang demonyo. Kung may dapat man kayong tawaging demonyo, yan si Digong kasi ang nagpapatay ng 30,000 mamamayang Pilipino. Natutulog yata kayo sa katotohanan. Dahil lang sa mga ano ni Maharlika? Ha? Dahil sa mga inganyo ni Maharlika? Kasi si Maharlika dapat talaga siya mang-inganyo. Bakit? Para tulungan siya. Para tulungan siya sa kanyang mga kaso na kinakaharap dyan sa US. Baka isang araw, sa kulungan na si Maharlika, mag-vlog. Kung may mga traidor man, yan ang mga vlogger ng Duterte. Bakit? Yan si Maharlika, supporter yan ni. Sa akala siguro niya nung panahon, ito na, siguro makaupo na ako sa Malacanang. Ayan. Kaya noon ako nag-subscribe nung kay Maharlika. Kasi ang ganda ng mga ano niya tungkol kay BBM. Pero siguro nung maidemand na siya sa Pangulo at hindi niya nakuha ang gusto niya, kaya bumaliktad. At nag-umpisa na rin ang pagbatikos ni Digong. Pero noon, binatikos ni Maharlika mga tauhan ni Digong. Sila Martin Andanar, kung sino-sino pang mga tao ni Digong. Pati na mismo si Digong. Pero nung hindi siguro napagbigyan ang gusto ni Maharlika,